Sound check. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Wala na po bang kilala kasi yan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Shout hallelujah! Hallelujah! Shout praise the Lord! Praise the Lord! Lakas po natin ang ating papuri. Palakpakan natin. Let's shout hallelujah! Praise the Lord and make His praise glorious. Amen? Amen. Because our Lord is good. He is gracious. And His praise must be always glorious. Amen po ba? Amen. So, batiin mo ang iyong katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored by God in Christ. Again, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan. Maganda po na sa pagising natin sa umaga, meron po tayong puso ng pagpupuri at pasasalamat. Amen? Hindi po natin hawak ang ating mga buhay, hindi natin hawak ang ating mga hininga. And every time na tayo ay gumigising, ito po yung dapat pinagpapasalamat. Amen po ba? Kaya, yung mga hindi napapagod pasalamatan ng Panginoon, muli pumalakpak ng malakas. Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! So, we are glad na ang bawat isa ay nandito. Tunay nga po na napakaganda na sa bawat araw ng linggo, tayo ay magkakasama. Dahil tayo ay magkakapatid sa pananampalataya. Amen po ba? Masaya ka ba na katabi mo ang katabi mo? Amen. Amen. Diba? Tumatawa pa. Hindi ko alam ba't sila natatawa. Siguro masaya talaga sila. Amen. So, today is the last session. So finally, mga kabiyaya, this is it. The last and final session of our series about the Holy Spirit. So, definitely kung ito ang huli, next week bago na ang ating seryeng tatahakin. So, excited po ba kayo para next week? Pero syempre, hindi dadako ang next week kung hindi natin tatapusin ang this week. So, this Sunday, our session, or we will continue to answer this controversial issue, the sin against the Holy Spirit. So, what is the sin against the Holy Spirit? This is the unpardonable sin. Ang kasalanang wala ng kapatawaran. At ang kasalanang wala ng kapatawaran ay kasalanan laban sa Espiritu Santo. So, medyo mabigat ang ating tinalakay at patuloy na tatalakayin sa umagang ito. So, by the way, since ito na po yung last installment ng seryeng ito, so buo na ang inyong slam book. Amen po ba? Ang slam book ng Holy Spirit, meron na kayong name, meron na kayong nicknames, meron na kayong who is the Holy Spirit. So now, tinatapos lang natin ang series with the controversial issues surrounding the deity of the Holy Spirit. So again, we are studying this. Why? Because the Holy Spirit, the third person of the Godhead, is extremely important to us. Tama po ba? Napakahalaga ng Holy Spirit sa atin. Why? Sapagkat dapat siya na nakatira sa atin, dapat kilala natin siya. Amen? Siya na nakatira sa atin, born again spirit, kailangan kilala natin siya. Ang Holy Spirit, kailangan kilala natin dahil siya ang ating tatak, siya ang ating tanda sa araw ng pagtubos. Higit sa lahat, siya ang ikatlong persona ng pagka-Diyos na ating sinasamba at sinasampantay. So this is extremely important. Amen? Amen. So do not forget that here in TNC Bagong Silang, we believe in God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and these three is one. So, our God is 3 in 1. Palakpakan po natin. So, ito po ang ating tanong na tinalakay last week. What is the unpardonable sin? Ano ang kasalanang hindi na mapapatawad? So, nasagot po yan last week. Para sa mga wala, huwag po kayong mag-alala, i-recap natin. So, bago tayo magpatuloy, tayo po'y manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, maraming salamat sa papuri at pagsamba ng iyong mga anak.
Salamat, Panginoon, because you are in the midst of us, you are here with us. God is in the house. Salamat, Panginoon, dahil sa panibagong umaga kami ay may lakas, may sigla na magpuri sa inyo, dumako dito sa iyong bahay-sambahan, at sama-samang magpurit makinig ng iyong salita. Tunay nga, Panginoon, this is grace. Dahil kung hindi sa biyaya, wala kami dito. Pero salamat dahil kami itinindig mo at idinako mo dito upang mapakinggan ang napakahalagang mensahe ng iyong biyaya. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, niluluwalhati ka namin. Sa umagang ito, itinataas ka namin. Tunay nga, Panginoon, na lahat ng gawa ng kalaban sa pangalan ni Jesus ay minawaksin namin at tunay, makita namin ang liwanag ng iyong biyaya, ang ganda ng iyong biyaya. Salamat, Banal na Espiritu, dahil ikaw, Panginoon, ang magtuturo sa amin ng napakagandang katotohanan patungkol sa kapatawarang hindi mapapatawad. Sa iyong mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So again, what is the unpardonable sin? Meron ba talaga nito? Ang sagot? Yes. Yes, very good. So bago natin i-define what is the unpardonable sin, gusto ko munang ipakita muli sa inyo saang versikulo ito mababasa. Kasi hindi po tayo gumagawa dito. Tama? Ito po ay issue na makikita sa Biblia. So what is the unpardonable sin? Ito po ang versikulong nag-mention dito. So, sabi po sa Matthew 12:31-32, kaya't sinasabi ko sa inyo, si Jesus ang nagsasalita, kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at paglapastangan ay ipatatawad sa mga tao. Ngunit, mayroong malaking but, ngunit, ang paglapastangan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. At ang sino mang magsabi ng isang salita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Sino ang tinutukoy na anak ng tao dito? Si Jesus Christ. Remember, kapag binabasa niyo ang Biblia, meron kayo nakikitang Son of God. S, capital G, it refers to Christ. Pag may nakita kayong Son of Man, capital S, capital M, it refers to Christ. But the Son of God referring to His divinity, while the Son of Man referring to His humanity. So here, ang sabi dyan, at ang sino mong magsabi ng isang salita laban sa anak ng tao, referring to Jesus about His humanity, anong gagawin? Patatawarin. Ngunit, may malaki na namang but, ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa darating. See? So, ang tinutukoy na kasalanan dyan, na hindi mapapatawad ay ang paglapastangan kanino? Sa Espiritu Santo. Ano ang nagpabigat ng versikulong ito? Bukod sa mabigat na siya sa kanyang sarili. Mabigat siya sa kanyang sarili sapagkat kapatawarang walang kasalanan. Pero ang mas nagpabigat ng versikulong ito ay siyang nagsasalita. Sino ang nagsasalita? Si Jesus mismo. Sa labi mismo ni Jesus na mutawi na merong kasalanan hindi na mapapatawad. Pastora, totoo ba ito? Malinaw sa versikulo, totoo. At para natin malaman kung bakit hindi mapapatawad ang kasalanan ito, gumamit tayo ng, or para mas malaman po natin, nag-dig kasi tayo last week. Ano yung kwento sa likod na ito? Bakit nabanggit ito ni Jesus? So, gumamit po tayo ng hermeneutics. Rule number 4. Remember that the rule number 4 of hermeneutics is all about context. Pag sinabing context, ito yung daloy ng kaisipan. Tama po ba mahalaga ang daloy ng kaisipan? Kasi kapag nasa daloy, halimbawa may nagsasalita at nag-i-speech siya. So, sa kanya galing yung speech, isip niya, yung inilagay niya sa speech. So, pag-iisip niya yon, makikita mo, from start to finish,
kung ano yung tinutumbok niya. Kasi kung ano yung tinutumbok niya, connect yun sa buong talatang binabanggit niya. So mahalaga ang konteksto. Gayon din sa Biblia. Sa Biblia po, nung ito ay sinulat, wala pong verse 1, verse 2, verse 3. Diretso. Ibig sabihin, merong daloy ng kaisipan. So para mas maunawaan natin bakit nabigkas ni Jesus na merong kasalanan hindi mapapatawad dahil merong pinagmulan. At ano ang pinagmulan nito? Ito ang istorya. Remember this picture? Yun sa mga nandirito last week. Remember this picture. So, ang tagpong ito ay, actually mababasa natin. Basahin na lamang natin dahil mas mainam yun. Ngunit, so sa verse 24, tanungin ko kayo kung naaalala nyo, anong verse lumabas yung kapatawarang hindi mapapatawad? Sa Matthew 12, anong verse? 31 and 32. So, ang context niya, pataas o pababa. So, dito, pataas. So, sa verse, tama po ba mauna ang 24 sa 31, 32? Okay, so, nasa konteksto tayo. Ngunit, nang marinig ito ng mga Pariseyo, sinabi nila, ang taong ito'y na pinuno ng mga demonyo. Actually, hindi ko pa nalagay yung mga unang verse. Okay, so balikan muna natin ang larawan. Ano bang nangyayari dyan? Dahil hindi ko nalagay yung 22 and 23. Okay, ang nangyayari po dyan, isang araw, si Jesus ay nagpagaling. So, ang pinagaling niya ay isang taong inaalihan ng demonyo. Ang taong ito, hindi siya nakakapagsalita, hindi siya nakakakita. Siya ay inaalihan ng demonyo. In short, mayroong masamang espiritu sa kanyang sistema. Ngayon, nakita ni Jesus, ano ginawa ni Jesus? Pinagaling. Pinalayas ang demonyo, pinagaling ang lalaki. May mga tao po sa paligid? Yes. Siyempre, yung mga tao, kilala nila yung lalaki, inaalihan ng masamang espiritu, hindi nakakakita, hindi nakakasalita, biglang gumaling, biglang nawala yung demonyo. Anong reaksyon ng mga tao? Ang reaksyon nila, sila ay namangha. They were amazed. Wow! At alam niyo yung nabanggit nila, is this the son of David? Ang sabi ng mga tao, ito ba ang anak ni David? Pag sinabi pong anak ni David, Mesiyas, tagapagligtas. So that is the understanding of the Israel. Kapag sinabing son of David, the Messiah, the Savior. Nagpantig ang tenga ng mga Pariseyo, ng mga tagapagturo ng kautusan. Nagpantig ang kanilang tenga at hindi nila napigilan sabihin itong verse 24. Ngunit, nang marinig ito ng mga Pariseyo, ay sinabi nila, ang taong ito, referring to Christ, nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan lamang ni Beelzebub na pinuno ng mga demonyo. So, binalikan po natin ang Greek niyan. Ang Greek po ng Beelzebub ay Beelzebul. Literally, it means the God of dirt and stench. Sa Tagalog, Diyos ng karumihan at Diyos ng kabahuan. Pag tinignan mo pa siya sa Hebrew, galing siya sa Baal-Zebub, which literally means the Lord of Lies. So ano ang tingin nila kay Jesus? Ang tingin nila kay Jesus, si Jesus ay kumukuha ng kapangyarihan sa Diyos ng karumihan, sa Diyos ng kabahuan, sa Diyos ng mga langaw. Kaya ang tingin nila kay Jesus, langaw. Hindi po ba ka-insultuhan ito kay Jesus? Nakaka-insult kayo pong mananampalataya ni Jesus. Kung marinig yung sabihan ng tao na ganito si Jesus, kayo po ba'y maiinsulto? Yes. Dahil mananampalataya tayo ni Jesus. Kilala natin si Jesus bilang Diyos, tunay na Diyos at tagapagligtas, and all of a sudden sasabihin niyo, siya ay kumukuha ng kapangyarihan kay Beelzebub. See? Baka ang ilan sa atin makipagdebato pa. Pero tingnan natin, ano ang naging reaksyon o ano ang naging tugon ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, ngunit nalalaman niya ang mga iniisip nila at sinabi niya sa kanila, ang bawat kahariang nahahati
laban sa kanyang sarili ay mawawasak. At ang bawat lungsod o bahay na nahahati laban sa kanyang sarili ay hindi makakatayo. Remember, united we stand, divided we fall. So sa isang kaharian, sa isang organisasyon, kung ang mga tao doon ay maglalaban sa kanilang sarili-sarili, may mangyayari pa patutunguhan ng organisasyon na yun? Wala. Because united we stand, divided we fall. Anong sabi ni Jesus? Kung pinalalayas ni Satanas si Satanas, siya ay mahahati laban sa kanyang sarili. Paano nga makakatayo ang kanyang kaharian? Tanungin ko kayo, ano ang nag-aalili sa taong may sakit na pinagaling ni Jesus? Demonyo. Ano ang pinalayas ni Jesus? Kung pinalayas ni Jesus ang demonyo, magkakampi ba sila? Ibig sabihin, magkaaway sila. Kaya ang sabi ni Jesus, kung papalayasin ko ang demonyo, ano ang mangyayari sa kaharian ng demonyo? Bagsak. Okay, medyo inaano mo po kayo kasi medyo kailangan pag-isipan itong tugon ni Jesus. Okay. Verse 27. Ito na. Ang sabi ni Jesus. At kung sa pamamagitan ni Beelzebul ay nagpapalayas ako ng mga demonyo, sa pamamagitan nino sila pinalalayas ng inyong mga tagasunod. Kaya't sila ang magiging mga hukom ninyo. Ngayon, Jesus dropped the ball. Pinakita muna ni Jesus, hindi pwedeng maglaban-laban ang mga tao sa iisang kaharian. Dahil sila ay magkakampi, hindi sila magkakaaway. Ngayon, ano ba ang pinalayas ko? Demonyo. Kung pinalayas ko siya, bati ba kami? Hindi, kasi nga, pinalayas ko siya. Kaya anong sabi ni Jesus? Kung sa pamamagitan ni Beelzebul, nagpapalayas ako ng mga demonyo, ang mga Pariseyo at tagasunod nila nagpapalayas din ng demonyo. Ngayon, tinatanong ni Jesus ang mga Pariseyo, kung parehas tayo nagpapalayas ng demonyo, sasabihin niyo kay Beelzebul ang kapangyarihan ginamit ko, kaninong kapangyarihan ang ginamit ninyo? See? Sinagot ni Jesus yung kanilang paratang sa isang palaisipan. Kasi madalas, judgmental ang mga tao. Nakikita nila yung puwing sa mata ng iba, hindi nila nakikita yung trosong na kabalandra sa kanilang mga mata. So see? Pinaisip sila. Parehas pala ang ating kinakalaban. Tapos sasabihin nyo sa kapangyarihan ng demonyo ako, kumukuha ng kapangyarihan. Verse 28, ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, tama po ba? Sa Espiritu ng Diyos galing ang kapangyarihan ng Jesus? Yes. Pero hindi niya dinadirect. Bakit? Kasi sa kanilang ayaw maniwala, kahit anong explanation mo, hindi rin naman maniniwala. Okay? Ang sabi ni Jesus, ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagpapalayas ako ng mga demonyo, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, paano mo malalaman na dumating ang kaharian ng Diyos? Malalaman mo dahil pag sinabing kaharian ng Diyos, ito ang paghahari ng Diyos. At sa paghahari ng Diyos, merong gumagaling. Sa paghahari ng Diyos, merong umuundan. Sa paghahari ng Diyos, merong mga pinagpapala, pinapaboran. Sa paghahari ng Diyos, may nagtatagumpay. Tanong ko, kayo ba ay mananagumpay? Yes! It means dumating sa inyo ang paghahari ng Diyos. Mga kapatid, anong nangyari sa mamang may sakit, inaalihan ng demonyo, hindi makapagsalita, hindi makakita? Gumaling siya. Lumayas ang demonyo, nakapagsalita, nakakita. Dumating ba sa kanya ang kaharian ng Diyos? Yes. Anong sabi ni Jesus? Kung dumating sa kanya ang kaharian ng Diyos, it means ang kapangyarihang ginamit mo ay galing sa Espiritu ng Diyos. Amen. Amen? Sinang-ayunan ito ni Lucas. Si Lucas po ang author ng Book of Acts. Ang sabi niya, kung paano si Jesus na taga Nazaret ay pinuspos ng Diyos, ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Kung paano naglibot siya, naggumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Hindi po galing kay Beelzebul ang kapangyarihan ni Jesus.
ang kapangyarihan ni Jesus ay galing sa Espiritu ng Diyos. Amen? Paano mo malalaman? May kabutihan. Paano mo malalaman? Merong gumagaling. Paano mo mapapatunayan? Merong nakakawala sa paghihirap ng diablo. Bakit? Sapagkat kasama ni Jesus ang Diyos. At ikaw, kasama mo ang Diyos. Nasa iyo ang paghahari ng Diyos. Kaya kung paano si Jesus nakapagpagaling sa pangalan ni Jesus, let's cast out all sickness, all illness, all the works of the devil because nasa atin ang paghahari ng Diyos. Amen? I believe the devil is at work. Hindi yan mapakali. Busy-busy yan. Na tuksuhin ka, na linlangin ka, araw ng linggo, wala ka rito. Imbis na itatights mo, bibigyan ka ng malaking Judith, babawasan ko na lang, Lord. Kasi maraming ginagawa si Satanas. Binibigyan ka ng problema, hindi ka makatayo sa umaga. Lugmok na lugmok ka. Pinapakalimot na may Diyos ka. Yan ang ginagawa ni Satanas sa buhay natin. And yet, kandirito kayo. Bakit? Biyaya. Mga kapatid, hindi ko po alam ang inyong pinagdadaanan. May kanya-kanya po ba tayong pinagdadaanan sa buhay? Yes. Hindi ko alam ang pinagdadaanan nyo. Hindi nyo rin naman alam ang pinagdadaanan ko. Pero iisa lang ang alam ko. Nasa atin ang paghahari ng Diyos. At sa paghahari ng Diyos, pwede natin itaboy ang lahat ng gawa ng kalaban sapagkat tayo ay mananagumpay sa Kanya na ating tagapagligtas. Amen? Amen. Hallelujah. So, ang sabi ni Jesus, ang kapangyarihan, kung nakita nyo ang pagpapagaling ng Diyos, nandyan ang paghahari ng Diyos, ang kapangyarihan gamit ko ay galing sa Espiritu Santo at hindi kay Beelzebul. So, indirectly ipinakita ni Jesus kung saan galing ang kanyang kapangyarihan. Meron pa, pinapaisip niya lang naman kasi yung mga Pariseo eh. Kasi kahit anong gawin niya, hindi rin naman maniniwala. Remember? Sa taong ayaw maniwala kahit anong paliwanag, wala. Okay. So, punta na tayo sa verse 29 ng litong side. Oh, sabi ni Jesus, paano bang makakapasok ang sino man sa bahay ng malakas na tao at nakawin ang mga ari-arian nito kung hindi muna gagapusin ang malakas na tao? At saka pa lamang niya mapagnanakawan ang bahay nito. Anong illustration ibinigay sa atin ni Jesus? Binding the strong man. Sabi ni Jesus, kung hindi pa kayo kumbinsido dun sa una kong mga sinabi, ito. Sabi ni Jesus, paano makakapasok ang isang tao sa bahay ng malakas na tao at manakaw yung mga ari-arian niya kung hindi niya muna igagapos yung malakas na tao? So sa illustration, makikita natin merong strong man, merong bahay ng strong man, merong mga possession ang strong man, at merong taong gustong pumasok sa bahay ng malakas na tao at kunin yung kanyang mga ari-arian. Okay, yun yung illustration sa verse 29. Kailangan po natin makita dito na ang strong man na tinutukoy niya ay si Satanas. Ang bahay ng malakas na tao ay yung teritoryo ni Satanas. Ang pag-aari ni Satanas ay yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Mga taong bilanggo ng kahirapan, ng sakit, ng pagtukso ni Satanas. At ngayon, anong sabi niya? Para makapasok ang isang tao at kunin ang ari-arian ng malakas ng tao, anong gagawin ng tao iyon? Kailangan itali, kailangan igapos. In short, dapat ang papasok sa bahay ng strong man ay mas malakas sa strong man. Anong pinakita dito ni Jesus? Mas malakas siya sa strong man sapagkat naigapos na si Satanas. Talo na po mga kapatid si Satanas, and yet meron pa po siyang mga pagmamayari. Let's bind up the strong man and free others with the message of grace by the power of the Holy Spirit. Amen? Amen. Dahil kaya natin yan, sapagkat anong sabi ni Jesus, ang nagawa ko, kaya nyo din gawin.
sapagkat ang Espiritu Santo lumukob sa kanya nung siya'y nabautismuhan. At parehas ng Espiritu Santo nasa atin nung tayo ay naborn again. You have a great power inside you. Sabihin mo nga sa katabi mo, you have a great power. And comes with a great power comes. Kumari pa kayo, naman. Great power comes. Great responsibility. Great responsibility. So we have the responsibility to share Christ to others. Let's bind up the strong man and win others for Christ. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. And, ano pang sabi ni Jesus? Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi ko kasamang nagtitipon, ano raw? Nagkakaroon. Ang sinasabi dito ni Jesus, no neutral ground. Kung ikaw ay sa akin, akin ka. Pero kung hindi, sa iba ka. Okay? No neutral ground. Kung ikaw ay sa diablo ka. Kung ikaw ay akin ka. Kaya hindi po pwede na magkabati si Jesus at ang demonyo. Sapagkat sila ay magkasalungat. Sila ay magkaaway. Kaya anong sabi niya sa mga Pariseo? Are you with me? Or are you with them? Saan ba talaga ang kapangyarihan galing ginagamit ninyo? Sa Espiritu ng Diyos? O kay Beelzebul? Kasi parehas ang ating pinalalayas. At pinararatangan nyo akong ang kapangyarihan gamit ko ay kay Beelzebul. Eh si Beelzebul, kabady-bady niyan ang mga demonyo. Hindi ko kabady-bady si Beelzebul. Dahil pinalayas ko nga ang demonyo. So see? Ano sabi ni Jesus? Ang panig sa akin, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Then, kung verse 30 na to, anong kasunod? 31. Very good. Anong kasunod ng 31? 32. Then, dito nyo na po binitawan ang controversial verse. Matthew 12, 31 to 32. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at paglapastangan ay ipatatawad sa mga tao. Ngunit ang paglapastangan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. Tanungin ko po ba, kalapastanganan po ba ang ginawa ng mga Pariseo? Yes. Hindi lang kalapastangan kay Jesus, kundi higit kalapastangan sa Espiritu Santo. Bakit? Dahil ano pang sabi nila? Ang kapangyarihan ng galing kay Beelzebul. Tinawag nila yung pagpapagaling ng Espiritu ng Diyos na kapangyarihan ni Beelzebul. Kalapastangan. At ang sino mang magsabi ng isang salita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa panahong ito o sa darating. Mga kapatid, biruin nyo, kapag nakumit mo ang kasalanan ito, hindi ka patatawarin ngayon at hindi ka patatawarin sa susunod na panahon. Ang sabi diyan, magsabi ka ng isang salita laban kay Jesus sa kanyang pagkatao, patatawarin ka. Marami po bang mga denominasyon, reliyon na nagkakamali sa pagkatao at pagka-Diyos ni Kristo? Yes. Yes. Pero minsan, mayroong mga ilan, sa biyaya ng Diyos, dumarating sila sa punto, dinidinay nila yung maling turo, at sumasang-ayon sila sa Jesus na tagapagligtas. Yes? So, anong sabi dyan? Ipatatawad. Pero, pag nilabastangan mo ang Espiritu Santo, sorry my friend. Sorry my friend. Okay? So again, lahat po ng nabanggit ko ay recap pa lang. Gising pa po ba kayo? Yes. Tapikin mo yan katabi mo. Baka tatulugan na tayo dito. Okay? Kasi ni-recap ko lang naman yon. Okay, so what is blasphemy against the Holy Spirit? Blasphemy against the Holy Spirit. Basahin po natin lahat. Knowingly. So
So that is the blasphemy against the Holy Spirit. Ito ang kalapastanganan laban sa Espiritu ng Diyos. You know, and you intentionally reject the work of the Holy Spirit, and verse call it as work of Satan. Una, mga kapatid, ang kasalanang ito, hindi ito pwedeng magawa ng hindi alam. Dapat alam ng tao. Pangalawa, hindi ito pwedeng magawa ng hindi sinasadya. Ito po ay sinasadya. So, alam at sinasadyang tanggihan ang gawa ng Espiritu Santo. Hindi lang iyon. Pinakamalala, yung tawagin ng tao, yung gawa ng Espiritu Santo na gawa ni Satanas. That is the worst of it. So, ito po ang kasalanan kailanman ay hindi na mapapatawad ng Diyos. Wala nang kapatawaran. Bakit? Bakit hindi na maaaring patawarin yan ng Diyos, Pastor? Hindi ba mapagpatawad ang Diyos? Hindi ba mapagmahal ang Diyos at maunawain ng Diyos? Bakit itong kasalanan ito, hindi na niya pwede patawarin? So, we know what is the blasphemy against the Holy Spirit, right? The next question is, why is blasphemy against the Holy Spirit unpardonable? Bakit hindi na pwedeng paatawarin ang kasalanan iyan? So, totoo ba na ang kasalanan yan ay hindi mapapatawad? Seryoso ba ang Diyos na hayaan niyang mapunta sa impyerno ang tao kapag nagawa niya ito? Totoo ba na hindi siya pwedeng patawarin o mapagkalooban ng kaligtasan? Totoo ba na hindi na siya maaaring pumasok o sa langit o maging anak ng Diyos? The big question, bakit? Bakit? Why? Ito pong kasalanan ito ay napakatindi. Kaya hindi po natin pwede isa walang bahala. Kailangan alam natin ito. Sabi mo sa katabi mo, dapat alam mo. Dapat aware tayo. Amen? Bakit dapat aware tayo? Bakit dapat alam natin yung bigat nito? Because million lives are at stake if they commit this sin. Amen? Marami pong tao ang maaring nakakagawa nito. So, their lives are at stake. Bakit? Kung hindi mapapatawad ng Diyos ang kasalanan ito, saan sila pupunta? Lulusok sila sa impyerno. So, lalo't higit ang nagpabigat nito, si Jesus mismo ang nagsabi na may ganito kasalanan. So, we have to take this seriously. So, again, why is blasphemy against the Holy Spirit unpardonable? Number one, because without the Holy Spirit, you cannot know Christ. Again, because without the Holy Spirit, you cannot know Christ. Tandaan mga kabiyaya, para ang tao ay mapatawad at maligtas, kailangan kilala mo kung sino ang tagapagligtas. Tatanungin ko sa inyo, sino ang tagapagligtas? Si Jesucristo. Walang iba, si Jesucristo lamang. Remember, one of the works of the Holy Spirit, kung naaalala nyo, is to regenerate a believing sinner. Naalala? Yan yung number one sa works of the Holy Spirit. Number one, to regenerate a believing sinner. Kung hindi paniniwalaan ng tao na merong Espiritu Santo and knowingly and intentionally reject, alam at sinasadyang tanggihan ang gawa ng banal na Espiritu, there is no way for that man to know Christ. At kung hindi mo makikilala ang tagapagligtas na si Jesus, walang paraan para ikaw ay mapatawad at maligtas ng Diyos. Amen? Again, because without the Holy Spirit, you cannot know Christ. Mga kabiyaya, ang nagpapakilala sa isang hindi mananampalataya kay Kristo ay ang Espiritu Santo. The truth is, ang nagpakilala sa inyo kay Kristo ay ang Holy Spirit. Kaya yung nakilala si Jesus sa inyong buhay at tinanggap siya bilang Diyos at tagapagligtas dahil kumilos ang Espiritu Santo sa inyo. Ipinakilala siya ng Espiritu Santo sa inyo. Ang sabi ng Espiritu,
This is Christ. He is the Savior. Receive Him and receive eternal life. Remember the day or the moment you got born again? Naalala niyo po ba yun? Ang ilan ba dito tanda ang araw kung kailan sila tumanggap? Ako naaalala ko yun. And hopefully naaalala niyo din. Pero more importantly, naaalala niyo yung experience nung kayo ay mag-born again. Naalala niyo ba kung paano pinakilala ng Espiritu ng Diyos si Kristo? That's it. Kasi isa sa gawain ng Espiritu Santo ay ipakilala si Kristo na tagapagligtas. Again, Jesus is the only Savior. Can you shout Amen? Amen. And without knowing Christ, the Savior who forgives. Remember, Jesus forgives. And without knowing Christ, the Savior who forgives, then how can you be forgiven? And again, hindi ka mapapatawad kung tatanggihan mo ang pagkilos ng Espiritu Santo na nagpapakilala sa iyo kung sino ang tagapagligtas. John 16:14, luluwalhatiin niya ako sapagkat tatanggapin niya kung ano ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. Again, luluwalhatiin niya. Sino yung luluwalhatiin niya? Sino yung niya doon? Ang Espiritu Santo. So, luluwalhatiin ng Espiritu Santo, sino? Si Jesus. Luluwalhatiin ng Espiritu Santo si Jesus. Again, isa po sa gawain ng Holy Spirit ay ipakilala sa atin si Jesus. More so, luwalhatiin. Ang English po ng luwalhatiin ay to glorify. Okay? Ang Greek term po nito is doxazo. Sabay-sabay nga? Doxazo. Okay, doxazo. Which means to magnify. Mga kabiyaya, ano ba ang gamit ng magnifying glass? Palakihin. Ang gawain ng magnifying glass, palakihin ang maliit. So kapag itinutok mo ang magnifying glass sa isang bagay, yung bagay na yon lumalaki. At kung malaki na yung bagay na yon, lalo pang palalakihin. So ang maliit, lalaki. Ang malaki, mas palalakihin pa. Yun ang gawain ng magnifying glass. Yun din po ang gawain ng Espiritu Santo. Ang trabaho ng Espiritu Santo ay palakihin si Kristo sa atin. Makita ng ating mga mata ng ating pananampalataya, si Kristo na sobrang laki, sobrang talagang laki, wala na tayong makitang ibang tagapagligtas, si Kristo lang. Amen? Yan po ang gawain ng Espiritu Santo. Si Kristo lamang. So, sobrang laki, wala na tayong makikita. Si Kristo lang. Siya lang ang tagapagligtas. Wala na iba. Mga kabiyaya, kung sa sobrang laki, napakalaki, pinakamalaki, ang pagtingin niyo kay Jesus, ano mangyayari sa inyong mga mata? Matatakpan sa ibang bagay. Sapagkat ang nakikita niyo lang ay yung pinalaki ng magnifying glass. Sino ang magnifying glass? Ang Holy Spirit. Ipinakita ng Holy Spirit sa ating mga mata, sobrang laki ni Kristo. Wala ka ng ibang matatagpo ang tagapagligtas, si Kristo lamang. Iyan ang trabaho ng Holy Spirit. Palakihin si Jesus sa iyong paningin upang wala ka nang makita iba si Jesus lamang. Nothing but Jesus. Jesus plus natin. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya nasasabi natin, sa iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay ng Diyos sa mga tao na sa ating makapagliligtas, pangalan Jesus lamang. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya nyo nasasabi yan. Amen? Kaya kahit marami kayong naririnig na kung ano-anong turo, na paninindigan nyo, alam nyo sa sarili nyo, si Jesus ang tagapagligtas. Bakit? Dahil ginawa ng Espiritu Santo ang kanyang trabaho. Inilaki niya si Kristo. Wala na tayong makita ibang tagapagligtas. Si Kristo lang ang tunay na tagapagligtas. Amen? Amen. So, paano mo makikita ganito kalaki si Jesus? Yan po ay gawain ng Holy Spirit. Kaya alam natin
na si Jesus ang pintuan. Walang sino mang makakapasok sa langit kung hindi sa pamamagitan ni Jesus. Si Jesus ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang iba, si Jesus lang. So again, paano mo makikita ganito kalaki si Jesus? Iyan ay gawain ng Espiritu Santo. At kung tatanggihan mo mismo ang magnifying glass, tatanggihan mo mismo ang Espiritu Santo, paano mo makikita si Kristo? At kung hindi mo makikita si Kristo, paano ka mapapatawad at maliligtas? Now, you understand why this sin is unpardonable. Because the only one who can pardon you is Christ. And if you cannot see Christ, how can you be pardoned? There is no way you can be pardoned apart from Christ. And there is no way you can see Christ apart from the Holy Spirit. Kaya kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo, tinanggihan mo ang pagkilos niya sa iyong buhay, ang kanyang pag-convict na tanggapin si Kristo, sad news, hindi ka mapapatawad. So that is why blasphemy against the Holy Spirit, that is rejecting the Holy Spirit. Tingnan po natin, 1 Corinthians 12:3. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus. At walang nakapagsasabi, si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. See, sa pamamagitan ng Holy Spirit, hindi mo susumpain si Jesus. Sa pamamagitan ng Holy Spirit, masasabi mo, si Jesus ay Panginoon. Again, para malaman mo, para makita mo, para magkaroon ka ng full realization na tanging si Jesus ay tagapagligtas, na si Jesus ay Diyos, ito ay sa kapahayagan ng Espiritu Santo. Pero kung tatanggihan mo mismo ang Espiritu Santo kumikilos sa iyo, masahol tawagin mong gawa ng dyablo, hindi ka mapapatawad. So that is why this sin is unpardonable. Number 2, why blasphemy against the Holy Spirit is unpardonable? Because without the Holy Spirit, you cannot be, and unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Kapag tanggihan mo ang Holy Spirit na siyang may kapangyarihan mag-born again, paano ka maliligtas? Paano ka mapapatawad? Paano ka makakapasok sa langit? Again, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kung hindi ka ipapanganak muli, hindi mo makikita ang paghahari ng Diyos. Kaya yung mga na-born again, taas nga na kami mga na-born again dito, nakita nyo na ba ang paghahari ng Diyos? Nakita nyo na ba ang kaluwalhatian ng Diyos? Amen? Because you got born again. At sino ang nag-born again sa'yo? Sino ang nagpanganak sa'yo muli? The Holy Spirit. So, John 3:6-7, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to Spirit. Ang laman ay ipinapanganak ng laman, ang Espiritu ay ipinapanganak ng Espiritu. Definitely, kung yan ay tao, ang magpapanganak dyan ay tao din. Kung yan ay Espiritu, ang dapat magpapanganak dyan ay Espiritu. So, hindi tao ang nag-born again sa Espiritu mo. Dahil Espiritu nga, dapat Espiritu din ang nag-born again sa iyo. At sino ang nag-born again sa tao? Ang Holy Spirit. Kaya kung siya na nagpapanganak sa iyong muli, tanggihan mo, hindi mo paniwalaan, hindi mo i-acknowledge na mayroong Espiritu Santo, paano ka mabuborn again? Yung mga bata, mga kabiyayan sa ampunan, di ba? Alam nila, tanggap nila, na sila ay isinilang. Dahil alam nila sa sarili nila, meron silang biological mother na nagpanganak sa kanila. Hindi nga lang nila nakita. Check. Hindi nga lang nila nakita. Pero alam nila, meron silang nanay na nagpanganak sa kanila. Okay? So, gayon din, ang mga taong totoong
ngayong nakakilala, alam nila na ang kanilang espiritu ay ipinanganak muli sa pamamagitan ng Holy Spirit. So, mga kapatid, advertisement. Someone check here. Okay. So diba? Again. So again, kung ang tao nga, kung ang tao nga, alam niya na merong ina na nagsilang sa kanya, nagpanganak sa kanya, ang mga totoong na born again, alam nila, ipinanganak muli sila ng Espiritu Santo. Kayo ba, tatanungin ko, alam niyo ba na kayo ay ipinanganak muli? Paano niyo nasasabi? Ang Espiritu niyo ay nagpapatutubo na kayo ay na-born again. Amen? Okay. Mga kapatid, sana? Yeah. Verse 7, you should not be surprised at my saying, you must, pakilakas, You must be born again. ang sabi po muli sa John 3:6-7, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. Mga kabiyaya, dapat po, dalawang kapanganakan ang mangyari sa tao. Una, maipanganak ka sa laman. Pero hindi lahat ng naipapanganak sa laman, naipapanganak sa Espiritu. At silang hindi maipapanganak sa Espiritu, sila'y tutungo sa impyerno. Kaya kailangan ikaw ay ipanganak muli. Kaya ang sabi ni Jesus sa verse 7, you should not be surprised at my saying, you must be born again. Kailangan ipanganak kang muli. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang tanong ko, gusto mo bang makita ang paghahari ng Diyos? Amen? So, kailangan ikaw ay ma-born again. Except a man be born again, he cannot enter heaven. You cannot be born again apart from the Holy Spirit. So rejecting the Holy Spirit is unpardonable because there is no way you can receive spiritual life and be born again apart from the Holy Spirit. So, number 3, why blasphemy against the Holy Spirit is unpardonable? Because, number 3, without the Holy Spirit, you cannot be forgiven. Kung wala ang Espiritu Santo, kailanman hindi ka mapapatawad. Oh, hindi ba, Pastora, si Jesus ang nagpapatawad? Oo, si Jesus nga ang nagpapatawad. Dahil siya ang tagapagligtas. Pero, hindi mo makikilala siyang nagpapatawad kung walang Espiritu Santo na magpapakilala sa iyo sa nagpapatawad. Tama? Hindi ka maipapanganak muli at maisisilang sa pamilya ng Diyos kung hindi sa Holy Spirit. Hindi ka rin mapapatawad kung walang Holy Spirit. Bakit? Remember, isa po sa ministeryo ng Holy Spirit ay kumbinsihin ang isang unbeliever na siya ay makasalanan. Mga kapatid, magbalik lang tayo. Let's reminisce. Gusto ko kasi balikan ninyo yung moment na kayo ay na-born again. Bago nyo tanggapin si Kristo, meron bang nagsasabi sa inyo, ikaw ay makasalanan? Meron ba nagsasabi sa inyo, hindi ka maliligtas kung hindi ka hihingi ng tawad sa tagapagligtas? Meron ba? Personal po ito eh. Ako po, I'm speaking from my experience. Meron po kasi na nagsasabi na makasalanan ka, kailangan mo ng tagapagligtas. Dahil kung hindi mo tatanggapin ng tagapagligtas, mapupunta ka sa impyerno. Remember that moment? So isa po yan sa trabaho ng Holy Spirit, kumbinsihin ng isang unbeliever na siya ay makasalanan. So bago ma-born again ng isang unbeliever, nagkakaroon muna ng conviction ang Holy Spirit sa kanya. So, i-convict siya ng Holy Spirit kapag narinig niya yung preaching of the gospel. I-convict siya ng Holy Spirit na ikaw ay nasa pusali ng kasalanan at wala kang pag-asang maligtas o wala kang pag-asang iligtas ang iyong sarili. At anong gagawin ng Holy Spirit? Ipapakita niya sa iyo ang malaking pangangailangan sa tagapagligtas.
Now, kapag na-convict ka ng Holy Spirit, tapos kinoconvict ka niya, kinukumbinsi ka niya sa iyong kasalanan. Pag sinabi mo, ayaw kong tanggapin si Jesus, hindi ako naniniwala. Kukumbinsihin ka pa rin ng Holy Spirit na walang daan papuntang langit si Jesus lang. Kapag sinabi mo naman sa sarili mo, next week ko na lang tatanggapin si Kristo, kukumbinsihin ka ng Holy Spirit, ngayon na, ito ang araw ng kaligtasan. So, naalala niyo yung moment na yun? Hindi ko kasi tumaano dahil personal na experience niyo yan. Pero kung totoo kayong na-born again, makaka-relate kayo sa akin. So, hashtag relate much. Okay? So, hashtag na lang mamaya. Okay. Tingnan po natin. Remember this? John 16:8-9. 3 linggo natin itong diniscuss, mga kabiyaya. John 16:8-9. And when He, the Holy Spirit, has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Verse 9, of sin because they do not believe in me. So again, remember our lesson about the conviction of the Holy Spirit. Remember the Greek term? Very good. Elekko. One of its meaning is to confute the unbeliever of rejecting Christ. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, tingnan niyo ko sa mata, ayaw ng Diyos tanggihan mo si Kristo. Dahil si Kristo lang ang tanging tagapagligtas na magdadala sa iyo sa langit. Siya lamang ang solusyon sa bagsak na kalagayan ng tao dahil sa kasalanan. Si Kristo lamang ang susi papasok sa langit. So in the moment sabihin mo, ayaw kong tanggapin si Jesucristo. The moment na narinig mo yung gospel, at sabihin mo, ayokong tanggapin si Jesucristo, hindi ako naniniwala kay Jesucristo, nandyan ang Holy Spirit, sasabihin sa'yo, don't reject Christ. Don't reject Christ. O kaya sabihin mo, next week na lang, siguro next week na lang ako tatanggap. Sasabihin ng Holy Spirit, no. Now is the time of redemption. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Accept Christ in this week. See? How can you be forgiven if you are not first convicted? And how can you be convicted if you reject Him who convicted you of your sin? Amen? Kaya hindi ka mapapatawad kung yung mismo nagkukumbinsi sa'yo na tanggapin ang tagapagligtas na magliligtas sa'yo ay tatanggihan mo. Now we understand why blasphemy against the Holy Spirit is unpardonable. So, tignan po ulit natin. Why blasphemy against the Holy Spirit is unpardonable? Basahin po ng malakas, sabay-sabay. Number 1. Because without the Holy Spirit, you cannot know Christ. Number 2. Because without the Holy Spirit, you cannot be born again. Number 3. Because without the Holy Spirit, you cannot be forgiven. Mga kapatid, tatanungin ko kayo, mahalaga po ba ang Espiritu Santo? Amen. As I said from the very beginning of this series, marami pong tao, maraming relihiyon, maraming denominasyon ang isinasantabi ang Holy Spirit. Lagi nilang sinasabi, Diyos Ama, Diyos Anak. Pero bihira nilang banggitin ang Espiritu Santo. Hopefully, in this last session of this series, each one of us have the realization, I need the Holy Spirit. Sabihin nga po natin, I need the Holy Spirit. I need the Holy Spirit. The truth is, we needed Him before we got saved. And we needed Him more now that we are saved. Because this life's adventure will never be graceful without the Holy Spirit. Amen? Kaya po natin nagsasabi, this life is a grace adventure. It is only because of the work of the Holy Spirit. Amen? Palapakan po natin ang Espiritu ng Diyos. Amen. So, thank you, Holy Spirit. Bago ako maligtas, gumagawa ka na sa buhay ko. Habang ako'y naliligtas, gumagawa ka at ngayon ako'y ligtas na. Patuloy kang gumagawa. Amen? Palapakan po muli natin ang Espiritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Grabe po mga kapatid.
yung kasalanang hindi mapapatawad, ito'y kasalanan laban sa Espiritu Santo. Bakit? Dahil lagi namin sinasabi sa inyo, lahat ng ito'y nagsisimula sa kapanganakang muli. At sa kapanganakang muli, nandyan ang Espiritu Santo. Amen? Amen. So, nasagot natin, what, why, hulaan nyo, anong sunod na WH question? Where? Wala yung where sa listahan. Where? Wala rin. Who? Ayun, very good. Who can commit the unpardonable sin? Sino? Tingnan mo nga yung katabi mo. Ako, makalagawa nito, makalayo na. Kapag nagawaan yan, edi patanggapin mo. Okay, so who can commit the unpardonable sin? Only the unbelievers with finality. Again, ang makakagawa lang po ng kasalanang walang kapatawaran ay hindi mananampalataya na pinal ang desisyon na hindi tanggapin si Kristo. In short, i-deny, in-reject nila ang gawa ng Espiritu Santo sa kanila. Amen? Kasi every time you hear the message or the gospel, every time you hear the gospel, nandyan ang Holy Spirit, ipoconvict ka na ikaw ay makasalanan, hindi ka makakapunta sa langit, pupunta ka sa impyerno. Pero, meron kang chance maligtas mapunta sa langit kapag tinanggap mo si Kristo. Yan ang gawa ng Holy Spirit. So, ang makakagawa po nito ay yung mga tao, mga hindi mananampalataya, na pinal ang desisyon, i-reject si Kristo. So, mga kapatid, anong sabi dyan? With finality. So, hindi po yan isang desisyon lamang, kung hindi isang final decision. Totoo ba mga kapatid na merong mga tao tumanggi sa una pero sa huli tumanggap din kay Kristo? Meron po ba kayong kinukulit? Share kayo ng share ng gospel. Ayaw talaga. Pero biglang nyo share yung gospel isang araw, biglang tumanggap? May ganyan? Yes. So, napatawad na kaya siya nung tinanggap niya si Kristo? Yes. Okay, so ito po'y pinal na desisyon lamang. Kapag naabutan ng tao na siya'y mamatay, wala si Kristo sa kanya, nakumit niya ang unpardonable sin. So, kung maaari kayo mismo, mga kapatid, bago yung araw ng inyong pagtanggap kay Kristo bilang Diyos na tagapagligtas, sandamakmak na pagtanggi ang ginawa niyo sa conviction ng Holy Spirit. Pero salamat sa Diyos, magkakabiyaya na tayo. Okay? Pero bang ganyan? Ayoko. Naku, nandyan na naman si sister. Nakalayo nga. Busy ako, sister. Naglalaba ako. Naghuhugas ako. Sunod mo na lang ako, Sharon. Ay, alam ko na yan. Sa iba naman na, yung kapatid ko, hindi na kilala si Kristo doon ka. Minsan tayo yan eh. Okay? So, again, ito po ay isang final decision. So, hanggat may buhay, may pag-asa. Meron po akong kilala, lumaki siya sa Katoliko pananampalataya. Okay, so yun yung kinagitis na niyang pananampalataya. Pero hindi naman siya gano'ng karelihiyoso doon sa pananampalataya doon. Then, nakapangasawa siya ng isang mananampalataya. Pero yung mananampalatayang napangasawa niya, medyo nagliliwaliw pa sa buhay ng mga panahon ngayon. Then, nag-asawa sila, smooth, okay ang lahat, pero mayroong panahon na dumating sila sa isang mabigat na problema. Ngayon, kung mananampalataya na napangasawa niya, ay nagbalik loob. Ayan, so in short, naghanap ng Christian church. So, umattend silang pamilya. So, first time nilang ma-encounter ang isang Christian church, and then, so masaya. Bina-Bible study sila ng pastor. So, masaya. Then, isang araw, isang linggo, habang kumakain sila, agahan yun bago magpunta sa church. Ang sabi nung lalaking ito, napag-usapan nila yung masaya sa church, napag-usapan nila na ganito pala. Biglang sabi nung lalaking ito, naku, hindi naman ako naniniwala dyan eh. Totoo lang hindi ako naniniwala sa Espiritu Santo. Kaya lang naman ako nagsisimba kasi dahil sa'yo.
Sweet siya ha, pero mali. Sabi niya, hindi ako naniniwala na may Espiritu Santo. Hindi ko nga yan nararamdaman eh. Nasaan ba yan? Pero nung pagpunta nila sa church, hindi nila alam, isang ebanghelista ang magsasalita. And then, itong mamang ito, nung panahong nagpapatanggap yung ebanghelista, iyak daw iyak. Tulo ng tulo yung kanyang luha. Yung kanyang uhog tumutulo din. At nung sabi ng ebanghelista, lahat na gustong tumanggap kay Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas, dumako sa unahan. Isa siya sa tumatakbo papunta sa unahan. Mga kapatid, ang taong ito, ang asawa ng inyong pastora, Sonia. Ngayon, naiiyak na naman siya, altar ko. Opo, totoo yun, nandun ako na talagang, sabi niya, di man totoo yung Espiritu Santo na yan. Mga panahon yung kinoconvict na kami ng Holy Spirit eh. Siya, bigla niyang nabanggit yun. Pero, at that very Sunday, without knowing, evangelist yung magsasalita, nung nag-altar call yung evangelist, tumatakbo siya. May luha, may uhog, wala siyang panyo. Tinanggap niya ang Panginoon sa Kristo. So again, habang may buhay, may pag-asa. Amen? Hanggat humihinga, hindi nagpapantay ang paa, pwede mong patanggapin ng mensahe ng biyaya. Patanggapin siya kay Kristo na tagapagligtas. Amen? Amen. Mga kapatid, alalang-alala ko yan. Bukod sa kay Papa, ako mismo, iba yung conviction ng Holy Spirit. That is July 26, 2009. Tama ba ko? 26? Oh, 2000. July 26, 2009. Hindi ko maano na talagang iyak ako ng iyak. Hindi ko ma-explain. Ang sabi ko nga, ako yung bata noon, pag tinanong niyo yung magulang ko, mabait ako, proud sila eh. Proud sila, mabait ako, wala akong masyadong pinagagawang kalokohan. So, magiging righteous ka sa paningin mo. Pero that very moment, manliliit ka. Kasi lalaki si Kristo sa iyong buhay. Makikita mo, siya lang ang matuwid, siya lang ang mabuti, siya lang ang tagapagligtas. That is the conviction of the Holy Spirit. Lahat ng naligtas, pumalakpak, sapagkat kumilos sa iyong buhay ang Holy Spirit. So if you remember that day, maiiyak ka talaga. Bakit? I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Thank you, Jesus. Amen? So mahalaga po dyan yung with finality. Final answer sa tawag ng Diyos. Kapag natapos ang buhay ng tao, hindi niya tinanggap, inireject niya yung pagkumbinsi ng Holy Spirit, he is truly, eternally dead. Tila bagang sinasabi ng tao kapag nireject niya ang Holy Spirit, ayokong tanggapin si Jesus, mapunta na sa impyerno, pero hindi si Jesus ang tagapagligtas. See? Paano ililigtas ng Diyos ang taong iyan kung buo ang desisyon niyang tanggihan si Jesus? Paano mapapatawad ng Diyos ang taong iyan na hayagang ikaila ang pagkumbinsi ng Holy Spirit sa Kanya? Mga kapatid, again, pero kung hindi pa tapos ang buhay ng tao yan, maaari pang mabago ang isip niya sapagkat hindi nawawalan ng pag-asa. Habang buhay, may pag-asa sapagkat kayang iligtas ng Panginoon ang lahat ng lalapit sa Kanya. Amen? So you know what the life application of this? The life application, pakibasa ng lahat. Always give people the opportunity to accept Christ. Hanggat hindi pa nagpapantay ang paa, pumipikit ng tuluyan ng mata, hanggat hindi pa natatapos ang buhay ng isang tao, hanggang may hangin sa dalawang butas ng kanyang ilong, huwag magsasawang ibahagi na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas. Amen? Sapagkat walang taong hindi kayang abutin magsukdulang biyaya ng Diyos. Example na lang yung magnanakaw sa krus. Buong buhay niya nalugmok siya sa pagkakasala.
Sa huling banda ng kanyang buhay, sinabi niya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sinabi mismo ni Jesus, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Walang taong hindi kayang abutin ng kabutihan ng Diyos. Amen? So mga kapatid, ang pag-share ng gospel, it can be conversational. It can be non-conversational like the submission, booklet, or just using your Facebook kaysa kung ano-ano ang pinagpo-post mo dyan. Sama ng loob, may utang sa'yo, kung ano man, na-trip mo lang i-post, isama mo sa post mo na tanggapin nila si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Amen? Or kaya, i-invite mo sila sa church. If you do that, you are already doing your part in the Great Commission. So, tingnan natin gaano yung pag-convict ng Holy Spirit. Ito yung sinasabi ng Holy Spirit. 3 versikulo yan. Babasahin ko lang. Hebrews 3:7-8. Kaya gaya ng sinasabi ng Banal na Espiritu, sa araw na ito, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. 2 Corinthians 6:2. Ngayon na ang tamang panahon. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Totoo ba, hindi po natin hawak ang bukas? Hindi po natin hawak ang panahon. Minsan malakas ka ngayon, mahina ka sa susunod. Ano lang, baka trompeta na yun. So, alis na tayo. Kawikaan 27:1. Huwag mong ipagyabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw. Kaya nga ang sabi ng Holy Spirit, the moment you hear the message of the gospel, the moment you hear the gospel, accept Christ. Why? Because you do not know. Hindi mo pwedeng ipagmayabang ang bukas. Hindi mo alam kung ano ka bukas. So, kapag narinig mo ang mensahe ng biyaya, narinig mo ang mensahe ng kaligtasan, ngayon ang araw ng kaligtasan, tanggapin mo si Jesus at ikaw ay maliligtas. So, bakit ganun na lamang ang pagkumbinsi ng Holy Spirit na tanggapin si Jesus? Sapagkat ano ang mapapakinabangan ng isang tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan at mawala naman sa kanya ang kanyang kaluluwa. Na ibabalik niya ba ang kanyang kaluluwa kapalit ng kanyang mga naging ari-arian? Hindi na. In short, kung wala sa iyo si Kristo, lugi ka. Again, kung wala kang Kristo, lugi ka. Sino dito? Itaas ang kamay ng mga hindi lugi sa buhay na ito sapagkat nasa kanya si Kristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At kung ikaw, wala pa si Kristo sa iyo, ang sabi ng Banal na Espiritu, ngayon din ang araw ng kaligtasan, tanggapin mo si Kristo at ikaw ay maliligtas. Dahil kung hindi mo siya tatanggapin, kapatid, sa impyerno ka maglalagay. That is the sad truth. So again, lugi ka kung wala sa iyo si Kristo. So I'm telling you mga kabiyaya, napakadami pang lugi sa mundong ito. Ibahagi mo ang mabuting balita nang makilala niya si Jesus na tagapagligtas. So another question, I'm starting to close. Can a true believer commit the unpardonable sin again? Can a true believer commit the unpardonable sin? No. Very good. Simply because a true believer has done the opposite. A true believer knowingly and intentionally accepted, not rejected. So knowingly and intentionally accepted the work of the Holy Spirit and called it as work of God. Amen? So kaya hindi yan magagawa ng isang tunay na mananampalataya sapagkat ginawa niya ang kabaligtaran. So a true believer cannot and will never commit the unpardonable sin because all our sins have been forgiven. Remember this, you are already forgiven because Jesus already paid the price. Remember, ang kasalanan po ay may kabayaran. Ano ang kabayaran? Kamatayan. Saan? Sa impyerno. Wala po tayong kakayahang bayaran yun. Pero salamat sa Diyos, binayaran ni Jesus ang lahat. Jesus already paid the price we could not pay. There at the cross, He paid it all.
Oh, happy day, since Jesus washed our sins away. We are forever forgiven and free only because Jesus paid it all. Amen? Amen. So, our big idea, in Christ, all our sins have been forgiven. Basahin po ng malakas ng lahat ng napatawad. In Christ, all our sins have been forgiven. Mga kabiyaya, tumingin sa aking mata. Kung ikaw ay totoong mananampalataya at ikaw ay totoong na kay Kristo, worry not, for all your sins have been forgiven. You are heaven bound. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay biyaheng langit. Kaya yung mga biyaheng impyerno pa, tanggapin nyo na ang tagapagligtas. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let's pray. Panginoon, dakilang Diyos, maraming salamat sapagkat ikaw, banal na Espiritu, ang tunay na kumikilos